Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa New Gen FM 100.7 dito po sa Bayan ng Bulan, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Sa pangalan po ng ating pong pastor, ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral at pagtatalakay ng salita ng ating pong Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay, dito po sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, saan man po kayo lugar o dako naroon, nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Sa lahat po ng mga nakikinig sa kanila pong mga radio, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga kapatiran, dito po sa United Pentecostal Church, Bulan, sa tatlong congregation po na pinangasiwaan ng ating pong pastor. Sa congregation po ng Magsaysay, pagpalain po kayo ng Panginoon. Diyan po sa Santa Remedios, at sa Iquirino, pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Pagbati din po sa atin pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosari, sa kanya pong may bahay, Pastora Maricar, at sa kanyang buong family, dyan po sa Iquirino. Good morning po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging sa lahat ng atin pong mga kapatiran sa United Pentecostal Church, Matnog, pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon. Maging dyan po sa Manurabi Church, sa Hinablan Oriental, ng mga kapatiran po natin dyan. Amen. At dyan po sa Kalintaan at sa sentro ng Matnog, pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Victory report, salamat po sa Panginoon. Kahapon po, amen, nagkaroon po tayo ng water baptism. Amen, sa lugar po ng Matnog. Salamat po sa Panginoon sa 4 na kaluluwa na nag-decide na magpabautismo sa pangalan ng atin pong Panginoon. Tunay nga mga kapatid na ang atin pong programa o ang atin pong pangangaral ng salita ng Diyos ay mayroon pong pagkilos na ginagawa ang atin pong Panginoon. Mayraming mga tinatawag ang Diyos na mga kaluluwa na maglilingkod sa atin pong Panginoon. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos sa lahat ng atin pong mga kababayan na nagpaunlak ng amin pong paanyaya kahapon. Amen sa lahat ng mga nag-attend. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon na binigay nyo para sa atin pong Panginoon, para makinig ng mga salita ng Diyos. Praise God. Nawa hindi lang po yun ang una at huli nating pagdalo, kundi maging sa hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, tayo po ay patuloy na magsama-sama sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga radio listeners dyan po sa Barangay San Juan Daan. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Ang Yocado family, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang mga kapatiran po natin na patuloy na nakikinig dyan po sa Barangay Lahong, dyan po sa Barangay Santa Remedios, amen, ang Gunillo family, ang Isiya at Solidad family, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen. At ang mga kapatiran din po natin dyan sa Barangay Inararan, amen, sa lahat po ng mga nakikinig dyan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise God. And also sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay sa mga remote areas, sa mga coastal areas, mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbati din po sa ating pong mga taga-subaybay dyan po sa Kapul, sa Santa Magdalena, amen, at sa mga coastal areas na sakop ng Matnog at Bulan. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa atin pong tatalakay ng salita ng atin pong Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan at nais niyo pong magpadala ng prayer request, pwede po kayo magpadala o mag-send o kaya tumawag mga kapatid sa aking pong contact number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking pong contact number mga kapatid. At yung kayo po ay mayroong mga katanungan base po sa ating pong mga pinag-aaralan, amen, malaya niyo po akong tawagan. Praise God, at ipaglilingkod po natin sa inyo, praise God, sa biyaya ng Panginoon ang salita ng Diyos mga kapatid. Sa pagkakataong ito, tayo po ay magpapatuloy sa pagtatalakay o pagbabasa ng mga salita ng ating pong Panginoon. Praise God. At binabati din po natin ang ating pong mga kapatiran dyan sa Hinablan Oriental. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Maging man po mga kapatid ang ating pong mga kapatiran, praise God, dyan po sa Barangay Lahong ng Matnog. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Diyan po sa Barangay Sinibaran, mga kapatiran po natin dyan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At pagbati din po sa atin pong mga Facebook Live viewers. Amen. Thank you so much for watching. Amen. Sister Miyuwi Pereira, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Christy Disoyo, good morning din po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Praise the Lord. And also, Brother Andy Orozco, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning din po, Sister Lita Sultan, Sister Angelita Ligoro, thank you so much for watching from Atimunan, Quezon. And Sister Laura Gumban and family, good morning din po dyan sa Barangay Lahong. Sir Dario Tobias, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Anna May Nidia and family, good morning din po. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan po sa sityo ng A. Bonifacio. Good morning din po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. And Sister Rebecca Montemor and family, good morning. Sister April Santos, good morning din po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Along Tapay and Brother Nelson Viesca, good morning din po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga manunood pa lang, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay at pakikinig ng ating pong programa, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay tuloy-tuloy na. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa ating pong Panginoon. Ilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay. Amen sa ating pong pagtatalakay. Praise the Lord. Amen. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, salamat po sa napakagandang umaga na iyong pinagkaloob sa amin. Pagpalain po Diyos ang amin pong pakikinig. Pagpalain mo po Panginoon ang amin pong pagtatalakay ng iyong banal na salita. Samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Amen. Magpahayag ka po at magpakilala sa amin ng lubusan. Panginoong Yesus, katagpuin mo po ang pangailangan ng amin pong mga kababayan, sa lahat ng mga radio listeners, sa lahat ng mga FB viewers, anuman po ang kanilang mga kalagayan, anuman po ang kanilang mga sitwasyon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po itong katagpuin sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo. Purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Magbigay ka po ng kapayapaan sa mga nagugulumihanan, kagalingan sa may mga karamdaman, Panginoon, at pagpapala sa mga nakakaranas ng kagipitan. Thank you so much, Lord. Anuman po ang kanilang mga problema at suliranin, bigyan mo po, O Diyos, ng solusyon. Amen. At tulungan po sila na magkaroon ng desire na lumapit sa iyong kalooban.
Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoong Hesus. Amen and amen. Sister Beth Angeles, thank you so much for watching. And Sister Cristita Bugayong, amen. Sister Jo Buen, good morning. And also Sister Marlene Golyoso. Kung kayo po mga kapatid ay mayroong mga Biblia sa inyo pong mga tahanan, pwede nyo po akong sabayan sa pag-aaral o pagbabasa ng mga salita ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Amen. Dito po sa Romans chapter 5, verse 8 and 9. Ang sabi po dito, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Thank you so much for watching, Sister Marlene Ayok from Mahaplag, Leyte. God bless. Amen. Praise God. Nabasa natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, dito po sa Romans chapter 5, verse 8 and 9. Praise God. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos na yung may pinamagatang ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. The God's greatest love, mga kapatid, sa bawat mga tao. Amen. Iba-ibang uri. Meron pong, mga kapatid, iba't ibang uri ng pag-ibig. Amen. Mayroong pong pagmamahal sa magulang, sa kapatid, amen, sa pamilya. Meron naman pong pagmamahal sa kaibigan, amen, meron din pong pagmamahal ng mag-asawa, at meron din pong pagmamahal, mga kapatid, na ito po ay pinakamataas na uri ng pag-ibig, na kung saan walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos, na ito po ay tinatawag na agape love, na kung saan ang pag-ibig na ito ay walang kondisyon, mga kapatid. Ang pag-ibig ng tao, mga kapatid, ay meron pong kondisyon. Nga sabi ng ilan, kapag hindi mo ako pinahalagahan, hindi rin kita pahalagahan. So, ibig sabihin, merong kondisyon. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, wala pong kondisyon, mga kapatid. Ibigin mo man ang Diyos o hindi, pahalagahan mo man ang Diyos o hindi, nananatili pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ipagtabuyan man ng tao ang Diyos o hindi, nananatili pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero hindi po garantiya na porket hindi nagbabago yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ay wala na tayong gagawin, mga kapatid, para sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Dahil kahit po, mga kapatid, ang mga tao na mapupunta sa impyerno sa pagkapahamak, mahal sila ng Panginoon, hindi pa rin nagbabago yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kaya lang ang problema, bakit sila nandoon? Dahil ang mga tao po mismo ang pumili para mapunta sila doon sa lugar ng pagkapahamak, mga kapatid. Kaya ang pag-ibig ng Diyos hindi po nangangahulugan na ito po'y atin pong sasamantalahin at aabusuhin, o kaya naman, mga kapatid, wala tayong gagawin alang-alang sa ikaliligtas ng atin pong mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, may salita ang Panginoon, amen, na nais na ang tao ay mapakinggan ito at mapag-aralan, upang nang sa ganon, malaman ng tao kung ano ang kailangan gawin in response doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya mapalad po ang mga tao na naglalaan talaga ng oras at panahon para pakinggan o makinig ng mga salita ng Diyos, amen, at matuto ng salita ng ating pong Panginoon. Pero wag po nating hayaan na doon na magtatapos ang lahat sa pagkatuto. Kundi bagkus, amen, magkaroon tayo ng hangarin na yung mga natututunan natin ay magkaroon tayo ng hangarin na ito ay ating pong
masunod at gawin ayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, hindi po ito nagbabago. Mga kapatid, minsan na pong pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin noong siya po ay nagkatawang tao, amen, at amen, napako sa krus ng Kalbaryo. Inako ang ating mga kasalanan, mga kapatid, alang-alang dahil lamang sa sobrang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Inako niya lahat ng mga sala, lahat ng mga kaparusahan na yun ay dapat ay para sa atin. Inako po yan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang pag-ibig, hindi po yan mapapatunayan kung totoo hanggat hindi po yan ini-express. Hindi po ipinapakita. Nung nakaraan, mga kapatid, ipinagdiwang ng mundo ang tinatawag nilang Valentine's Day. So, araw ng mga puso, sabi nila, mga kapatid. Amen. Kaya, ang mga tao ay kanya-kanya ng bigay sa kanilang mga iniibig, mga kapatid. Amen. Pero, bakit ganun ang kanilang ginagawa? Kasi nag-i-express sila ng kanilang pag-ibig sa isang tao na kanilang iniibig. Expression ng kanilang pag-ibig. Hindi po tama, mga kapatid, o hindi po pwede na ang isang tao kapag umibig ay hindi niya nai-express. Ang pag-ibig ng tao dapat yan po ay ine-express. Ganon din tayo, mga kapatid. Ganon din ang Panginoon sa atin. Nung ang Diyos ay umibig sa atin, hindi lang po sinabi ng Panginoon na iniibig ko ang tao, mahal ko ang tao. Kaya nga doon sa binasa natin, mga kapatid, sa Romans chapter 5 verse 8, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na tayo ay makasalanan, mga kapatid, ang Panginoon ay nag-alay ng buhay para sa atin. Yan po ay expression ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa mga tao. Kaya, mga kapatid, hindi po pwedeng questionin ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Hindi po pwedeng questionin ng tao yung pag-ibig niya sa Diyos. Kaya, mga kapatid, amen, praise God, ang Diyos, kahit ano pa man ang mangyari sa atin, mga kapatid, hindi natin pwedeng questionin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa katunayan, mga kapatid, yung pag-ibig ng tao ang dapat ma-question ng Panginoon. Mga kapatid, dahil, mga kapatid, yung expression ng pag-ibig ng tao sa Diyos ay hindi po yan mapapatunayan na totoo kung hindi ang tao naglalaan ng oras at panahon para sa Diyos. Kagaya ng magkasintahan, hindi naman pwede na ang isang magkasintahan, yung lalaki may panahon para sa babae, pero yung babae walang panahon para sa lalaki. Mga kapatid, yung babae naman may panahon sa lalaki, pero yung lalaki walang panahon sa babae. Hindi po ganon. Yung magkabila, mga kapatid, dapat nagkakaroon sila ng panahon, ng oras, para ilaan para sa isa't isa. Ganon din tayo, mga kapatid, sa harapan ng ating pong Panginoon. Yung dakilang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, given na yon. Pinatunayan na po yan ng ating pong Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao, inako ang ating mga kasalanan, siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, praise God. Pero ang tanong, mga kapatid, kumusta naman po yung ating expression ng pag-ibig sa atin pong Panginoon? Naipapakita po ba ng tao yung kanyang totoong pag-ibig sa Diyos? Mga kapatid, amen. At tandaan po natin, amen, ang pagsunod sa Diyos ay hindi sa paraan na gusto natin, kundi mismo sa paraan na gusto ng Diyos. Mga kapatid, amen. Kaya, mga kapatid, totoo po ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen. Hindi po totoo na hindi mo nararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Dahil yung buhay mo lang,
mga kapatid, yung buhay lang natin, praise God, isang malaking katunayan na yon o katibayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Every time na ikaw ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon at patuloy kang pinapatawad ng Diyos, yan ay dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. Kaya, huwag nating hanapin yung halaga natin sa ibang tao. Dahil masasaktan lang talaga tayo kapag hinanap natin yung halaga natin sa ibang tao. Dahil hindi lahat ng tao natutuwa sa atin. Hindi lahat ng tao masaya na kasama tayo. Hindi lahat ng tao, mga kapatid, nasisiyahan sa ginagawa natin at hindi lahat ng tao masaya sa kung ano ang meron tayo, mga kapatid. Kaya wag nating hanapin yung halaga natin, amen, sa ibang tao. Dahil iba-iba ang pagtingin ng tao, iba-iba ang opinyon ng tao, iba-iba, mga kapatid, praise God, ang pananaw ng tao. Amen. Pero yung pag-ibig, yung pagtingin ng Diyos sa iyo, hindi po yun nagbabago. Mahalaga ka sa paningin ng atin pong Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit, mga kapatid, patuloy ang Diyos na nangungusap sa bawat isa sa atin. Patuloy na mayroong ganitong mga pangaral upang maipadama ng Diyos, amen, sa tao ang kanyang totoong pag-ibig, mga kapatid. Praise God. Nais ng Panginoon na makita natin, praise God, amen, yung halaga ng kanyang ginagawa para sa atin. Amen. Kaya nga lang hindi natin na-appreciate yung nangyayari sa buhay natin dahil hindi natin nakikita yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Praise God. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po porket hindi nararamdaman ng tao ay hindi na po umiiral ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Hindi po ganoon, mga kapatid. Dahil iba-iba rin, amen, ang pananaw ng mga tao tungkol sa Diyos. Iba-iba rin ang pagtanggap ng mga tao sa salita ng Diyos, mga kapatid. So, wala po sa pagtingin ng mga tao, hindi po nakabase sa tao kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Amen. Kaya nga, kung tayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon, amen, doon natin makikita kung gaano tayo kahalaga. Marahil hindi ka man pinahahalagahan ng mga taong nakapaligid sa iyo, marahil hindi mo nararamdaman ang pag-ibig ng mga taong nasa paligid mo. Pero mga kapatid, kung bubuksan mo ang iyong puso sa Panginoon, amen, kung tatanggapin mo ang salita ng Panginoon, ipapadama rin sa iyo ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa iyo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. If we love God, let us keep and obey His will. Kung mahal natin ang Panginoon, kailangan, mga kapatid, nakikitaan tayo ng totoong pagsunod ng kanyang mga kalooban. Ang pag-ibig kasi ng Diyos, mga kapatid, amen, pinatunayan niya na ito sa krus ng Kalbaryo. At hindi na ito, mga kapatid, praise God, hindi natin maikakaila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Praise God. Nung ang Diyos ay umibig sa tao, na inexpress ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao upang tayo ay abutin. Dahil ang tao po ay nawalay sa Diyos. Mga kapatid, nung ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan, ang tao po ay nawalay sa Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, inabot niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, mga kapatid, para tubusin tayo, hindi lang tayo abutin, kundi para tubusin sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, yun po ang ginawa ng Diyos, mga kapatid. Pero, in response doon sa pag-ibig ng Diyos, amen, bilang mga tao, paano natin ini-express ang pag-ibig natin sa Diyos? Ang sabi ng Panginoong Hesus, if you love me, according to John chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig,
ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kapatid, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kapatid, amen. Ang taong totoong umiibig sa Diyos, yan po ang mga taong sumusunod sa Diyos. Mga kapatid, amen. Sa katunayan, amen, napakaganda, lahat ng ginawa ng Diyos para sa tao, ay ang pabor nito ay para sa tao. Nung inibig niya tayo, inako ang ating mga kasalanan, para sa tao yon. Hindi naman yung para sa kanyang kapakinabangan. Mga kapatid, amen. Pagkatapos niya tayong matubos, nagbigay siya ng kanyang mga salita, mga tagubilin sa pamamagitan ng kanyang mga apostol, upang ang mga tao ay mayroong kailangan sundin at gawin in response doon sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya kapag sinunod ng tao ang utos ng Diyos, mga kapatid, hindi naman talaga ang Diyos ang makikinabang nito. Hindi naman talaga ang Diyos, amen, ang mabibigyan ng kasiyahan kapag ang tao ay susunod sa Kanya. Kundi ang tao po ang makikinabang kung ang tao ay susunod sa Diyos. Sa katunayan, kaya may maraming rimalaso ang buhay ng tao dahil mismo, mga kapatid, sa pagsuway ng mga tao sa utos ng Panginoon. Walang panahon sa Diyos, pero may panahon sa bisyo. Walang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos, pero may panahon sa tsismisan. Walang panahon na maglingkod sa Panginoon, walang panahon na sumamba, pero may panahon sa mga bisyo. May panahon sa kalayawan. Walang panahon sa pagbibigay ng oras sa Panginoon, pero marami ang oras sa trabaho at negosyo at mga bisyo. So mga kapatid, amen, kung atin pong lalaliman ang atin pong pag-unawa sa atin pong mga ginagawa, mga kapatid, amen, luging-lugi ang Diyos sa atin pong mga ginagawa. Pero sa katunayan, kung ang tao ay susunod sa Diyos, ang tao rin lang naman talaga ang mapapabuti, hindi naman ang Diyos. Dahil ang Diyos, kahit hindi sundin ng tao ang Diyos, kahit hindi maglingkod ang tao sa Diyos, wala namang mababago at mawawala sa Diyos. Pero kapag ang tao, amen, hindi maglingkod sa Diyos, malaki ang mawawala sa tao. Kaya mga kapatid, amen, paglingkuran natin ang Panginoon sa paraan na gusto niya, hindi sa paraan na gusto natin. Dahil ang makikinabang lang naman talaga niyan ay tayo rin. Hindi naman ang Diyos talaga ang makikinabang. Although magiging masaya ang Diyos para sa mga tao na susunod sa Kanya. Pero ang kapakinabangan ng paglilingkod sa Diyos ay ang tao rin lang naman din. Kaya mga kapatid, ito po ay paalala ng Panginoon sa atin. Amen. Paglingkuran natin ang atin pong Panginoon. Kung totoo ang iyong pag-ibig sa Diyos, susunod tayo sa utos ng Diyos. Maraming mga tao ang nagsasabi, hindi naman ako pastor nakakalimot sa Diyos. Lagi ko namang naaalala ang Diyos. Yes, totoo po yan. Naniniwala po ako sa ganyang kataga na hindi po kayo nakakalimot sa Diyos. Lagi niyong inaalala ang Diyos. Pero sa paanong paraan natin ginagawa o paano natin na ipapakita na hindi natin na lilimutan ang Diyos. Mga kapatid, magkaiba po yung lagi mong naaalala ang Diyos kaysa sa sumusunod sa Diyos. Mga kapatid, kasi kapag lagi lang naaalala, walang ginagawa, naaalala lang, hanggang sa isip lang. So ibig sabihin, ang pagsasadyos, maraming mga tao, ang kanilang pagsasadyos ay sa isip lang. Hindi na kakalimutan ng utos ng Diyos, hindi nila nalilimutan na may Diyos. Totoo na, maganda naman po yun. Pero paano natin maipapakita sa Diyos yung ating paglilingkod? Sa anong kapamaraanan natin pwedeng ipakita yung pag-ibig natin sa Diyos? Yung pagmamahal natin sa Diyos?
mga kapatid. Hindi po sapat lang na hindi natin nakakalimutan ang Panginoon, kundi bagkus dapat na ipapakita din natin yan, na i-express din natin dapat ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kailangan, ang sabi ng Biblia mga kapatid, amen, praise God, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. So kailangan hindi lang sa isip, kundi sa puso, sa gawa, sa isip, sa salita at sa gawa, maging sa puso mga kapatid, ang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Kaya alalahanin lamang natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ano ba yung ginawa ni Kristo para may pakita niya ang kanyang totoong pag-ibig sa tao. Mga kapatid, praise God, na hindi marahil nabibigyang pansin at atensyon ng marami nating kababayan. Pero salamat sa Diyos, amen, sa ganitong pagkakataon, sa ganitong pagtatalakay natin, mga kapatid, amen, magkaroon tayo ng hangarin upang nang sa ganon, may pakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod, sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos. Bakit mga kapatid kailangan sundin ang mga ipinag-uutos ng Diyos? Kasi po mga kapatid, nais ng Diyos na hindi tayo mapahamak. Ibig sabihin, pagkatapos ng Panginoon tayo ay matubos sa kasalanan, nais ng Panginoon mga kapatid na magpatuloy tayo sa pagsunod sa Kanyang kalooban dahil gusto niya na hindi, kumbaga, ayaw ng Panginoon na masayang yung Kanyang ginawa para sa atin. Alam niyo po mga kapatid, amen, ang kapag hindi natin pinahalagahan yung ginawa ni Kristo sa buhay natin, kapag hindi natin sinusunod yung utos ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin, pinapawalang halaga natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi kapag ang tao hindi sumunod sa utos ng Diyos, mga kapatid, mababaliwala yung pagtubos ni Kristo sa buhay natin. Mga kapatid, amen. Kaya, mga kapatid, bigyan natin ng pagpapahalaga ang ginawa ni Kristo sa buhay natin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga utos ni Kristo mismo. Kaya sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa atin? Nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nagkatawang tao, mga kapatid, para tayo ay abutin. According to Isaiah chapter 53 verse 3, ito po yung prophecy na sasapitin ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao alang-alang sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang sabi dito, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Mga kapatid, sa kabila ng siya'y ng pagiging Diyos ng ating pong Panginoon, hinubad niya ito na ganyong alipin at nakitulad sa mga tao upang tayo po ay abutin, mga kapatid, upang tayo ay tubusin. Ganun pa man, mga kapatid, sa kabila ng ganung ginawa ng Panginoon, amen, siya po ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Mga kapatid, hindi siya tinanggap, kundi siya po ay itinakwil ng mga tao. Kagaya po ngayon, mga kapatid, amen, marami ngayon ang hindi nagpapahalaga ng mga salita ng Panginoon. Hindi nagpapahalaga, mga kapatid, naglala ng oras at panahon para maglingkod sa atin pong Panginoon. Mga kapatid, praise God. Amen. Yung ginawa ng Panginoon sa atin, yun po ay para sa atin. Kaya wag po natin ibaliwala. Wag natin itakwil. Wag natin, mga kapatid, amen, i-disregard ang ganitong pangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. In verse 4, mga kapatid, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may
ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ito yung nakakalungkot na part, mga kapatid. Nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao upang tayo ay abutin sa ating pong mga kasalanan, tayo po ay tubusin. Pagkatapos na siya po ay hampasin, pagkatapos na siya po ay parusahan, pagkatapos na siya po ay hagupitin, mga kapatid, amen, ibinaling ng mga tao yung kanilang paghagupit kay Kristo sa Diyos. Ibinaling ng mga tao sa Diyos yung kanilang paghagupit, mga kapatid, kay Kristo. Dahil ang sabi dito, pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati, mga kapatid. Samantalang ang nagpaparusa kay Kristo nung siya po ay nagkatawang tao, amen, ang naghahampas sa kanya ay mga tao mismo. Yung sumisigaw na ipako siya sa krus ay mga tao mismo. Pero ibinaling ng mga tao yung sisi sa Diyos, mga kapatid. Amen. May mga tao, kahit ngayon, may mga tao na pagkatapos na ibigin ng Diyos, pagkatapos na mahalin ng Diyos, sinisisi pa rin ang Diyos. Nagagawa pa rin sisihin ang Diyos sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Na kung tutuusin, lahat ng mga karamihan sa mga nangyayari sa kanilang buhay ay resulta rin ng mga maling desisyon nila sa buhay. May mga tao na sila ang gumawa ng desisyon, pag nagkaroon ng rimalaso, ang Diyos ang sisisihin. Mga kapatid, amen, mahalin natin ang Diyos dahil mahal tayo ng Panginoon. Huwag natin isisi sa Diyos lahat ng mga rimalaso na nangyayari sa atin dahil hindi po ganyan ang ipinadama ng Diyos na pag-ibig sa atin. Hindi po ganyan, amen, ang pag-express ng Diyos na pag-ibig para sa atin. Amen. Praise God. In verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tingnan niyo po, mga kapatid. Amen. Yung ginawa ng Panginoon sa atin. Na sa kabila ng Kanyang pagiging Diyos, hinubad niya ito para lang masugatan alang-alang sa ating mga kapanglawan, para lang bugbugin, mga kapatid. Amen. Dahil na kung tutuusin, mga kapatid, amen, yung sinapit ng ating pong Panginoon, yun ay para sa atin. Yung kaparusahan na yan ay dapat ay para sa tao. Kaya lang dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa tao, inako yan ng ating pong Panginoon. Ang problema lang, mga kapatid, hindi yun pinapahalagahan ng mga tao. Bakit, pastor, hindi pinapahalagahan? Dahil may mga tao na binabaliwala ang mga salita ni Kristo. Binabaliwala ang mga utos ng ating pong Panginoong Jesucristo na kung tutuusin, mga kapatid, yun ay para rin lang naman sa atin na utos ng ating pong Panginoon. Kapag sinunod natin ang utos ng Panginoon, tayo rin lang naman talaga ang makikinabang dyan, mga kapatid. Praise God. So, kapag sinunod natin ang Diyos, walang mawawala sa atin. Magkakaroon pa tayo, mga kapatid. Kundi bagkus tayo ay magkakaroon. Wala namang madadagdag sa Diyos kapag susunod tayo sa Diyos eh. At wala ring mababawas sa Diyos kung hindi tayo susunod sa Diyos. Mga kapatid, amen. Kung susunod tayo sa Diyos, walang madadagdag sa Kanya. Kung hindi tayo susunod, walang mababawas sa Diyos. Mga kapatid, bakit? Kasi yung ating pagsunod, para sa atin yun. Yung mga utos ng Panginoon, para sa mga tao yun. Sa ikabubuti ng mga tao yun. Sa ikagiginhawa ng mga tao. At higit sa lahat, sa ikaliligtas ng mga tao. Mga kapatid. Praise God. Kaya kung tayo ay maglingkod sa Diyos, wala pong utang na loob ang Diyos sa atin. Dahil kung tutuusin, lahat ng ating paglilingkod, kung susumahin, kulang na kulang pa rin yan. Pero dahil ang Diyos ay mahabagin, mga kapatid, pinapaging sapat tayo.
pinapaging sapat ng Diyos yung ating mga ginagawa dahil sa sobrang pagkamaawain ng Panginoon. Pero mga kapatid, huwag naman po natin abusuhin yung kabaitan ng Diyos sa atin. Mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip. Binigyan tayo ng Panginoon ng damdamin upang makaramdam, mga kapatid, ng atin pong mga ginagawa. Ako po naniniwala na lahat ng tao nararamdaman po ninyo o nararamdaman po natin yung ating mga ginagawa. Alam ko po, nagiging aware tayo sa ating mga ginagawa. Naniniwala po ako dyan, mga kapatid. Dahil mayroon po tayong damdamin. Meron tayong pag-iisip. Meron tayong puso. Kaya alam ko po, mga kapatid, at naniniwala din ako na lahat ng mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos, alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Pero bakit nagpapatuloy sila sa ganon? Dahil ayaw nilang lumapit sa ating pong Panginoon. Kaya may mga tao na masyado nang nabibigatan, masyado nang nahihirapan, mga kapatid, sa kanila pong mga nararanasan dahil ang mga tao ay ayaw lumapit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, amen, according to Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang luba at kayo'y aking papagpapahingahin. So ang Panginoon ay nagpapaanyaya sa atin. Sa kabila, mga kapatid, ng ginawa ng Diyos sa mga tao na pagtubos, pag-ibig ng Panginoon, mahabang pasensya ng Diyos, biyaya at habag, amen. At ang mga tao, mga kapatid, sa kabila ng mga tao, amen, sa kabila ng mga tao ay hindi pinapansin o hindi nagbibigay ng oras at panahon para sa Diyos, patuloy pa rin na nagpapaanyaya ang Diyos sa atin. Mga kapatid, amen. Hindi pa rin ang Diyos nawawala ng pag-asa dahil naniniwala pa rin ang Panginoon na may mga tao na nakikinig ngayon, amen, na maglalaan ng oras, magbibigay ng buhay para sa Panginoon, maglilingkod sa Diyos at susunod sa mga kautusan ng Panginoon na ikabubuti rin mismo ng mga tao. Mga kapatid, amen. Ganyan po ang dakilang pag-ibig ng Diyos na dapat ipagdiwang ng mga tao, na dapat bigyang pansin ng mga tao, na dapat bigyang malaking pagpapahalaga ng bawat tao. Ganyan po ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Umabot na po tayo sa 3 oras ang ating pong pagtatapos. Marami pa sana tayong talatang babasahin. Ngunit tayo po mga kapatid ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po Panginoon sa napakagandang pagtatalakay na ito, na kung saan Panginoon, noon pa man, praise God, pinatunayan mo na sa amin ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat Panginoon sa iyong mga biyaya at pagpapala. Salamat po Panginoong Hesus sa iyong habag, sa iyong pag-ibig at pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng desire na sumunod sa iyong banal na kalooban in response doon sa iyong pag-ibig na ibinigay sa amin. Tulungan po kami, Panginoon, na magkaroon ng realization, praise God, sa lahat ng iyong mga ginawa sa amin at sa lahat ng amin pong mga gagawin para sa iyo. Tulungan mo po ang amin pong mga kababayan. Amen. Marahil sila po ay may mga kanya-kanyang struggle sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo po sila, O Diyos, na kanila pong malabanan at mapagtagumpayan ang bagay na ito. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pag-ibig. Purihin ka, luwalhatiin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So muli mga kapatid, maraming salamat po sa mga sumubaybay sa kanila pong mga radio, sa lahat po ng mga nanood online, sa Facebook Live. Hindi ko man po kayo maisa-isa ngayon dahil ang oras po natin ay limitado. Pero maraming salamat po muli mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Ito po ang aking contact number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po mga kapatid ang aking pong contact number kung kayo po ay may mga katanungan at prayer request. Muli mga kapatid, sa pangalan po ng ating pong pastor, ako po ang lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Lagi po nating tandaan, wag po nating kalimutan, mahal po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.